Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Justino. Taong 1977, Bislig, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang aalis ng Surigao del Sur itong si Justino. Tutungo siya sa Maynila sa pagbabakasakaling ang lugar na yon ang magbabago ng kanyang buhay. Justino, mag-iingat ka sa Maynila, anak. Dahil hindi katulad ng lugar natin ang lugar na yon. Mangiyak-ngiyak na paalala ng kanyang ama. Sa pag-alis ni Justino sa kanilang tahanan, pinili niyang daanan ang bahay ng kanyang lolo't lola. Pagpasok niya sa tahanan ng mga ito, bumungad sa kanya ang kanyang lolo Agustin na naglilinis ng silid. Lo, aalis na ho ko? Wika ni Justino. Nang marinig ito ng kanyang lolo, agad naman itong lumapit sa kanya habang nakangiti. Meron itong ibinubulong-bulong sa hangin na siya namang hindi gaanong maintindihan ni Justino. Matapos niya itong gawin, agad niya namang dinukot sa kanyang tadyang ang isang maliit na Biblia na halos kasing laki lamang ng libreta. Justino, dalhin mo ito, ang tanging kayamanan ko. Kapag wala kang ginagawa o meron kang problema, basahin mo lang yan at makakahanap ka dyan ng kasagutan. Tandaan mo, Justino, kahit saang lugar ka man madapo, piliin mo pa ring manampalataya at manalig sa iyong pinaniniwalaan. Huwag kang magpapaakay sa mga bulag dahil ikaw ay may kakayahan upang makakita. Wika ng kanyang lolo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapaalam naman ni Justino sa kanyang lola. Nang marating na niya ang Maynila, kung ano-ano ang pinasukan niya roon para lamang mabuhay. Batid niyang mas mahirap pala ang buhay doon sa kadahilan ng wala siyang maaasahang pamilya sa oras ng kagipitan. Ilang taong nagtiis doon si Justino hanggang sa napagpasyahan na niyang umuwi sa kanila. Sa loob ng maraming taon, hindi nakalimutan ni Justino ang tungkol sa pamanang bigay ng kanyang lolo Agustin. Habang patuloy niyang binabasa ang Bibliyang yon, nagkaroon siya ng matibay na pananalig sa Panginoon. Iwinaklit niya sa kanyang paniniwala na magsamba sa Diyos-Diyosan at tanging sinusunod lamang niya ay ang aral na nakikita niya sa Biblia. Ayon kay Justino, kung talagang totoong nagsusuri ang tao ng lihim na karunungan ng Diyos, ay kailanmay hindi sila mabubulag ng kanilang paniniwala. Kung alam mong nasa maling lugar ka tumubo, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang makabalik sa landas na nais ng Diyos. Ilang taon pa ang lumipas, nabalitaan na nga ni Justino na namatay na pala ang kanyang ina. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na siyang umuwi sa Bislig. Pagbalik niya sa kanilang lugar, bumungad sa kanya ang kanyang pamilya na punong-puno ng kalungkutan. Pinaglalamayan pa kasi noon ng kanyang ina, kaya na may maging siya ay hindi napigilang malungkot nang makita niya ang ganoong uri ng kaganapan. Tay, nandito na ho ko. Bungad na wika ni Justino. Nang marinig ng kanyang ama ang kanyang sinabi, agad din naman siya nitong hinagkan habang patuloy na umiiyak. Hinayaan lamang yon ni Justino, gawa ng nararamdaman niya din ang kasalukuyang sinasapit ng kanyang magulang.
Sa loob ng 9 na araw, hindi nagawang tingnan ni Justino ang bangkay ng kanyang ina. Naging palaisipan naman yon para sa kanyang pamilya sa kadahilan ng mismong ina na niya ang nakahimlay sa kabaong na yon. Ang tanging naging paliwanag naman noon ni Justino sa kanila ay ang katagang, "Nais kong manatili sa utak ko ang mga masasayang litrato ng aking ina. Ayoko siyang makitang mamatay dahil labis yung ikasasakit ng aking damdamin." Nang marinig ito ng pamilya ni Justino, ninais na lamang niyang hayaan ang kung anuman ang nais nito. Sa pagsapit ng panghuling lamay ng kanyang ina, napakaraming dumalo sa kanila. Habang nakaupo siya noon sa labas ng kanilang bahay, merong dumaang isang babaeng labis siyang pinangingilagan. Hindi niya alam kung bakit pero nagkaroon siya ng kutob sa babaeng yon na ibang-iba ito sa lahat ng dumalo. Habang pumapasok yon sa kanilang bahay, napansin niyang hindi ito lumilingon sa kanyang kinaroroonan. Hinayaan na lamang niya ito sa kadahilan ng baka iba lang ang kanyang iniisip noong mga oras na yon. Nang matapos na ang gabi ng lamay, ay doon pa lamang nagawang magpahinga ni Justino. Kinaumagahan, naging maayos naman ang ganap sa kanilang tahanan. Nag-iba lamang ito nang tumingin ang kanyang lolo Agustin sa bangkay ng kanyang namayapang ina. Maniwala kayo o hindi, sa pagsilay dito ng matanda, agad itong napasigaw nang makita niyang nagkulay berde ang mga daliri ng ina ni Justino. Alam niyang biktima yon ng balbal sa kadahilan ng lumitaw na ang sabulag ng mga ito. Pagsigaw na pagsigaw noon ng matanda, agad din namang nagsilapitan ang mga kadugo nila Justino upang tingnan ang mga nangyari. Nang malaman nila ang sinabi ni Lolo Agustin, ay dali-dali nilang inilabas ang bangkay upang padaanin sa bintana. Pagdaan na pagdaan ng bangkay sa bintana, ay bigla itong naging katawan ng matandang puno ng saging. Pagsilay dito ng ama ni Justino, ay labis na lamang ang kanyang galit dahil sa mga nangyari. Kahit nalaman na nila ang totoo, ninais pa rin nilang ilibing ang saging sa huling hantungan ng kanilang ina. Wala din naman kasi silang magagawa dahil maaaring sa mga oras na yon ay pinagpipiestahan na ang bangkay ng kanilang ina. Matapos ang lamay, ninais nilang magsimulang muli ng panibagong buhay. Si Justino na noon ang namuno sa kanilang mumunting negosyo para naman kahit papaano hindi na ito pagkaabalahan ng kanyang ama. Tumutulong naman kahit papaano ang kanyang mga kapatid, kaya hindi yun naging problema para sa kanya. Isang araw, napagpasyahan ni Justino na maglakad-lakad sa kanilang lugar. Nagpasama siya noon sa isa niyang kapatid, alinsunod sa bilin ng kanyang ama. Habang naglalakad sila sa kanilang barangay, kung sino-sino ang nasisipat ni Justino na pamilyar sa kanya. Lahat ng taong nakatira sa lugar nila noon ay palaging nakatitig sa kanya na para bang ignorante ang mga ito na makasilay ng isang taong galing sa malayo. Nginingitian lamang yon ni Justino upang maipakita ang kanyang kagalakan sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakasilay si Justino ng isang palabas na nasa plaza. May salamangkero kasing nagtatanghal doon na gumagamit ng mga mahikang unang beses pa lamang niyang nakita. May mga manghuhula at espiritista din noon sa lugar na siya namang kasama ng salamangkero.
Habang patuloy nilang pinapanood ang kaganapan, biglang lumapit kay Justino ang isang espiritista nang sa hindi malamang dahilan. Inalok siya nito ng libreng serbisyo gawa ng meron umano yung nakikitang kakaiba sa kanya. Iho, sabihin mo, may gusto ka bang makitang tao sa kabilang buhay? Sige na, subukan mo lang. Hindi kita sisingilin. Mapaglarong wika ng espiritista. Dagdag pa nito na kaya niya inalok ng libre si Justino gawa ng natatangi ito sa lahat ng manonood sa lugar na yon. Nang marinig ni Justino ang sinabi nito, ay nagwika ito ng, "Nakakaawa ka, Ale. Masyado kang nabulag ng paniniwala mo. Bakit ako susunod sa nais mo kung alam kong demonyong tatawagin mo? Kailan pa kayo nagkaroon ng kapangyarihang tumawag ng kaluluwa na ikinulong at ipinagpahinga na ng Panginoon? Hindi mo ba alam na kailan may hindi magpapakita ang kaluluwa ng isang namatay sa mundo ng mga buhay hanggat hindi pa dumarating ang paghahari ng Diyos? Ang mga masasamang kaluluwa ay kinulong sa kaila-ilaliman ng lupa habang ang matutuwid naman ay ipinagpahinga sa altar ng Diyos. Sabihin mo, paano mo matatawag ang kaluluwang nakakulong at nagpapahinga?" Nang marinig ito ng espiritista, ay hindi na nito nagawa pang sumagot sa sinabi ni Justino. Matapos niya itong gawin, bigla namang naantala ang mga salamangkero at manghuhula sa kadahilan ng merong puwersa umano ang kumukontra sa kanilang mga mahika. Matapos itong marinig ni Justino, ninais na lamang niyang umalis sa lugar na yon. Hindi na niya nagawa pang pag-aksayahan ng oras ang mga ito dahil alam niyang walang kabuluhan ang kanyang mga nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas nang makalayo na sila Justino, napansin nilang muling ipinagpatuloy ng mga ito ang kanilang pagtatanghal. Hindi na nila ninais pang bumalik sa lugar na yon sa kadahilan ng malapit nang sumapit ang 11:00 ng umaga. Nang makabalik na sila sa kanilang pamamahay, ay dali-dali din naman silang tinawag ng kanilang ama upang kumain ng pananghalian. Saktong naroon naman noon ang lolo ni Justino, kung kaya't naging masaya ang salo-salo na kanilang inihanda. Matapos nilang kumain, ay halos maghapon na silang nag-usap ng kanyang lolo Agustin tungkol sa kanyang mga karanasan. Justino, siya nga pala, naalala mo yung Bibliyang ibinigay ko sa'yo? Pinabasa mo pa ba? Tanong ng kanyang lolo. Ha? Oho, lolo. Palagi ko po yung dala at palagi kong binabasa. Yun nga lang, ang ibang mga katagang nakasulat dito hindi ko talaga maintindihan. Yun na lang ho sigurong hindi ko nababasa dito. Sagot naman ni Justino. Nang marinig ito ng kanyang lolo, agad din naman itong lumapit sa kanya habang bumubulong ng, Orasyon ng mga yan, Justino. Kapag nalalagay ka sa peligro, bigkasin mo lang ang mga yan. Sigurado akong matutulungan ka niyan sa kahit na anong aspeto. Mararamdaman mo din naman yan kung para saan ang orasyon na binabasa mo. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong tumayo upang magpaalam. Si Justino noon, hindi na nagawang makatayo pa sa kanyang kinauupuan dahil sa pagkagulat. Labis-labis kasi siyang naniniwala sa mga orasyon, katulad ng paniniwala niya sa Diyos na buhay. Naniniwala din si Justino sa mga masasamang nilalang, kagaya ng mga aswang at mga barang. Dala ng kuryosidad noon ni Justino,
pinili niyang tumungo sa tahanan ng kanyang lolo upang mas lalong malaman ang tungkol sa bigay nitong Biblia. Noon pa man, nahihiwagahan na talaga siya sa bagay na yon, sa kadahilanang kapag binabasa niya ito, ay para bang nawawala ang anumang problemang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi rin siya nakakaramdam ng kahit anong pagkatakot sa oras na dala niya ang Bibliyang yon. Ayon kay Justino, na ang Bibliyang kanyang tangan-tangan ay halos maikukumpara mo ang sukat sa isang libreta. Subalit ang laman nito ay naiiba sa libreta, gawa ng puro bersikulo ng Biblia ang nilalaman nito. May iilang mga katagang nasa ibang lengguwahe na halos hindi mawari ni Justino kung ano ang ibig ipahiwatig. May mga talata din doong nakasulat tungkol sa mga propesiyang nalalapit ng mangyari. Sa pagdating niya sa tahanan ng kanyang lolo, agad niya namang isinangguni ang kanyang nais. Lo, magandang hapon po. May ginagawa po ba kayo? Tanong dito ni Justino. Wala naman, iho. Bakit? Sagot ng kanyang lolo. Nang marinig ito ng binata, agad din naman niyang ipinakita sa matanda ang bigay nitong Biblia. Nang makita ito ng kanyang lolo, ngumiti lang naman ito habang nagwiwika ng, Alam ko na kung bakit ka na parito, Justino. Halika, doon tayo sa loob mag-usap. Sa pagpasok nila sa bahay ng matanda, ay halos wala ni isang rebulto siyang nakita. Karamihan kasi sa napasukan niya noong bahay ay merong imahe ng mga banal, kagaya ng bugtong na anak ng ama. Lo, bakit wala kayong imahe dito ng Panginoon? Tanong ni Justino. At sinong may sabi sa iyo, iho, na kinakailangan maglagay ng imahe sa isang bahay? Alam mo, iho, kung naisapuso mo ang kautusan ng Panginoon, mapagtatanto mong mali ang nakagisna nating paniniwala. Huwag kang mabulag sa maling paniniwala dahil yan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Hindi ba sinabi ng Diyos na huwag kang magpapatira pa sa kahit na anong uri ng imahe gawa sa langit at lupa? Nakasaad yan sa libretang ibinigay ko sa iyo, kaya dapat ngayon alam mo na ang bagay na yan. Sagot naman ng kanyang lolo. Nang marating na nila ang silid nito, doon inilahad sa kanya ng kanyang lolo Agustina ang tungkol sa pinagmula ng Biblia. Ayon sa kanya, na noong kabataan niya, nakita niya ang Bibliang yon sa itaas ng isang sanga ng akasya. Nakabalot ito sa telang kulay puti na halos mapaglumaan na ng panahon. Ayon kay Lolo Agustina, na bago niya nakuha ang libreta, ay nakakita siya ng isang bangkay na tao sa ibaba nito. Meron itong dalang punyal at mga kakaibang boteng walang laman. Sa pagkakatansya noon ni Lolo Agustin, napakatagal ng panahon magmula noong namatay ang taong yon sa lugar na yon. Ang tanging ipinagtataka lamang niya ay kung bakit parang binabantayan nito ang Bibliyang kanyang nakuha. Dagdag pa ni Lolo Agustin na matapos niyang makuha ang Biblia, doon na dahan-dahang nagbago ang kanyang paniniwala. Ang dating lulong sa bisyong binata ay bigla na lamang nagbago magmula noong nabasa niya ito. Kaya lang naman niya pinamana ang bagay na yun kay Justino sa kadahilanang nais niya ding maging mabuti ang buhay nito. Matapos makapagkwento ng matanda, ay labis na lamang ang pagkagulat ni Justino sa mga ikinuwento nito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagwika ang matanda ng, Justino, ibigay mo muna sa akin yung Biblia
para maturuan kita ng pagbigkas ng mga usal na nilalaman nito. Panahon na siguro para matuto ka ng mga aral na kinakatakutan ng mga demonyo dito sa lupa. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-abot naman ni Justino ng Biblia. Buong maghapon nila itong pinag-aralan hanggang sa dumating ang puntong alam na ni Justino kung papaano bigkasin ng mga usal na nilalaman nito. Maigi ding ipinagbabawal noon ng kanyang lolo Agustin ang pagbigkas sa mga buhay na salita ng mali. Dahil sa hindi pa noon nakakapagpuder si Justino, ay magiging mapanganib ang balik ng mga buhay na salita sa kanyang sarili. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtutuklas ng mga lihim na karunungan ng Biblia, hindi na namalaya ni Justino ang pagsapit ng lalim ng gabi. Nang mapansin niyang 10 oras na pala, ninais na niyang magpaalam sa matanda. Nagawa pa siyang pigilin ito, subalit hindi ito sinunod ni Justino. Gawa ng alam niyang mag-aalala sa kanya ang kanyang mga kapatid at ama. Justino, mag-iingat ka dyan sa daan dahil maraming gumagalang demonyo sa mga oras na ito. Manalig ka at panghawakan mo ng maigi ang iyong pananampalataya. Wika ng kanyang lolo. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis na namang paglakad ni Justino. May daladala siya noong isang maliit na sulo na siyang nagbibigay liwanag sa kanyang dinaraanan. Nang makalayo na siya sa pamamahay ni Lolo Agustin, doon na nga dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Segundo lang noon ang lumipas nang biglang makarinig si Justino ng ibang tinig sa paligid. Nakakaramdam na din siya noon ng mga taong tumatakbo sa talahiban habang nagsisiiyakan. Ilang minuto pa ang lumipas sa hindi inaasahang pagkakataon. Nakasilay si Justino ng isang napakalaking kalabaw na halos parang sa agnas na bangkay ng tao ang amoy. May nakita din siyang 5 saging na tumubo sa gitna ng kanyang dinaraanan na siyang labis niyang ipinagtataka. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nakarinig si Justino ng huni ng isang aswang. Alam niyang aswang ang nilalang na yon sa kadahilan ng paulit-ulit niya itong naririnig sa lahat ng kwentong kababalaghan ng kanyang ama. Habang patuloy siya nitong pinaparamdaman, bigla namang merong dumaan sa kanyang kanan na isang napakaputing babae. Nanlilisik ang mga mata nito at halos umabot na sa kanyang mga tenga ang pagngisi nito. Meron din itong matatalas na mga ngipin na siyang labis niyang ikinabahala. Subalit, kahit gano'n na ang kanyang nakikita, hindi pa rin nagagawa ng mga ito na wasakin ang kanyang paniniwala. Sa pagpapatuloy pa ng kanyang paglalakad, bigla siyang napatigil nang makakita siya ng 3 nilalang na nakatuwad. Nanlilisik ang mga mata nito at wala itong mga kasuotan sa kanilang katawan. Punong-puno din ito ng mga langis na parabang nagtampisaw ito sa isang kawa ng lana. Sa pagsilay niya sa mga nilalang na yon, wala na siyang naisip na paraan kung hindi ang hawakan ang Biblia habang patuloy itong pinakikiramdaman. Oh, naghahamon ka ba ng digmaang espiritual? Wika ng aswang. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman nilang paglapit kay Justino nang hindi pinag-iisipan. Nang wala na siyang maisip na gawin, pinili niyang lumuhod sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na binibigkas ang mga katagang kanyang natutunan. Maniwala kayo o hindi, habang binibigkas yun ni Justino, ay halos magsiiyakan ang lahat ng nilalang sa paligid.
Ang nakita niyang kaluluwang dumaan sa kanyang harapan ay biglang nagliyab sa hindi malamang dahilan. Ang mga aswang naman noon ay halos bumungkal na ng napakalalim sa lupa, maiwasan lamang ang pagrinig ng boses ni Justino. Ayon sa kanya, na habang binabasa niya ang mga orasyong kanyang natutunan, ay para bang hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong panganib sa kanyang sarili. Naging magaanoon ang kanyang katawan na purong kasiyahan lamang ang kanyang naiisip. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatigil itong si Justino nang marinig niya ang pagbagsak ng 5 saging sa kanyang dinaraanan. Sa pagsilay niya sa mga ito, doon niya nakita ang mga balbal na patuloy ding nakatitig sa kanya. Nang masipat ito ni Justino, ay labis-labis na lamang ang kanyang galit sa mga ito. Alam niyang yun ang kumuha ng bangkay ng kanyang ina, kung kaya't ninais niyang tapusin na ang kademonyohang pinapalaganap ng mga ito. Kayo ba ang kumuha sa bangkay ng ina ko? Kayo ba? Sigaw dito ni Justino. Huwag ka namang magalit, iho. Dahil wala namang pakinabang sa inyo ang bangkay. Mas mainam na sa amin yun mapunta dahil napapakinabangan namin yon mula ulo hanggang paa. Tsaka paano namin maaalala kung nanay mo yun? Sa dinami-rami ng kinuha naming bangkay, hindi na namin alam. Sagot naman ng isa sa mga balbal. Nang marinig ito ni Justino, bigla naman niyang inusal ang mga mapangwasak na dasal na napapaloob sa libreta. Pagbitaw niya nito sa kanyang mga kamay, ay biglang napaluhod ang mga balbal na patuloy na nagsusuka sa lupa. Lahat ng kinain nila ay kanilang isinuka, maging ang kanilang mga laman loob. Habang patuloy itong pinagmamasdan ni Justino, ay tanging paghingi ng tawad na lamang ang ginawa ng mga balbal, habang dahan-dahan itong nawawala ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, na isuka na ng mga balbal ang kanilang mga puso, na siyang naghudyat ng kanilang kamatayan. Matapos ang mga pangyayaring yon, hinila ni Justino ang mga bangkay nito sa ukang binungkal ng mga aswang. Mabilisan niya itong tinakpan hanggang sa tuluyan ng mawala ng bakas sa buong paligid. Matapos niya itong gawin, agad din naman siyang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Magmula nang napatunayan ni Justino ang lakas ng Bibliyang hawak niya, ay doon na nag-umpisa ang kanyang pagsupil sa kasamaan. Naging mensahero din siya ng mga salita ng Diyos sa mga taong naghahangad ng gabay sa kanilang mga sarili. Ilang taon pa ang lumipas, napasama na din si Justino sa isang pangkat ng mga taong lumalaban sa kampo ng demonyo. Lahat ng kanyang ginawa noon ay alinsunod sa kagustuhan ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Hindi din nagawang makapangasawa noon ni Justino sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na hindi siya magiging responsableng ama. Ilang buwan pa noon ang lumipas, tuluyan nang binawian ng buhay itong si Justino sa edad na 30 taong gulang. Nauna pa itong mamatay sa kanyang ama dahil sa isang insidenteng naganap noong itinatayo ang kanilang bagong bahay. Ang tanging nagpakalat ng istorya ng buhay noon ni Justino ay ang kanyang lolo Agustin na palagi niyang kausap. Sa pagkamatay ni Justino ay ang pagkawala naman ng Bibliyang bigay sa kanya ng kanyang lolo. Animoy naglaho din ito na parang bula, kagaya ng pag-alis ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ayon sa kanyang lolo Agustin, na kaya siguro kinuha ng maaga ng Diyos itong si Justino,
dahil sa ayaw na nitong makagawa pa siya ng kasalanang maaaring magpasama sa kanya. Labis-labis kasi itong naniniwala na kaya kinukuha ng Diyos ng maaga ang mga mabubuti sa kadahilanang ayaw na niya itong mawala pa sa landas na nais niya. Alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon ay wala nang nakakaalam at hindi na talaga natagpuan ang dating pagmamay-ari ni Justino na Biblia ng Panginoon. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe, sobrang ganda. Kinikilabutan ako. Alam niyo yun, parang pinapalabas ng kwento na hindi mo kailangan ng kahit na anong karga-karga, mutya-mutya, buhay na salita. Talagang paniniwala lang. Talagang galing sa pusong panalangin, paniniwala. Talagang may isasalba ka ng Panginoon kahit nasaan o kahit napakadelikado pa ng sitwasyon mo. Sobrang ganda ng mensahe ng kwento. As in, kinikilabutan ako habang ninanarrate ko siya. Ang simple lang ng kwento. Wala masyadong taga-taga, pugot-pugot, mga ganyan-ganyan. Yun lang, napadaan lang siya, lumuhod, nagdasal, tunaw yung mga balbal, yung mga spirit, kaluluwa na nanakot, nasunog. Alam nyo yun, yung ang galing, ang ganda lang talaga ng kwento. Natuwa ako sa kwento na to. Tapos yung title pa, Biblia ng Panginoon. Tapos Bible yung pinanggagalingan ng lakas na itong bida natin na bago. Galing, kakaiba siya sa lahat ng mga naikwento ko. Pero syempre, may promise ako sa inyo. Shoutout, di mawawala yan. Shoutout muna natin yung mga random subscribers natin na nag-comment sa pinned comment ko. Andyan sina Dimples Yumi, Crispin Abaa, Jonalyn Alulod, Shaira Duran, Noj Asek, Leelin Corpuz, Bergel Salonzo, Beltran Dalen Jr., Nori Ebrahim Timan, Bay Amor Ginaid, Rax Torquato, Ralphie Thoughts, Carl Joseph, Glenda Capasio, Richie Astilero, Evander Roquino, Jeron Langku, Pangging 77, Jan Reniel Zacate, Julius Channel, Arlene Quizagan, Inday Badiday Vlog, Solomon Deloviar, Anjo Camis, Elmo Navars, Robin Nicolas, Jessa Nobleta, Maria Patani, 213 Maestro Beats, Alexander Nato, Rhea Licanto, Edlin Fajardo, Angelo Abad, Kent Daryl Ong, Arlene Culsbesa, Daniela Fire, Jomar Genciana, Julie Mirabel, Lyra Marcel, Z. Mike Mabakwiaw, Duna, Katrina Andrade, Mandy Corisay, Ivy Stan, Maricris Beltran, Uni ASMR, Sandra Herrera, Jan Azazel, at kay Raymond Mindaros. Yan, maraming salamat sa mga comment ninyo. Yung next upload natin, baka wala mo ng shoutout, tapos yung next meron. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.